Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Hello. Meron ba akong kasama sa umagang ito? Can we shout, praise the Lord? Hallelujah. Salamat at tayo ay mga taong hindi nalagpasan ng biyaya ng Panginoon. Hindi man pare-pareho ang level, ang duration ng ating kung kailan tayo duminig sa tawag at tinig ng Panginoon. Merong ilang rejections, merong ilang procrastinations, mamaya na, saka na lang. Wala pa akong time diyan sa paglilingkod. Praise the Lord, hallelujah na yan. Subalit, ngayon na nandito tayo, it's a testimony, hallelujah, na purihin ng Panginoon, makapangyarihan ng tinig na tumawag sa ating mga buhay, mga kapatid. Happy New Year pa rin. Amen po ba? Hallelujah. Or gusto nang tapusin 2025, baka every New Year lang tayo, every beginning of the year lang tayo malakas. So mag-wish na naman tayo, baka January na 2026 na naman. So let's enjoy this New Year, bagong taon, 12th day of hindi Christmas, kundi New Year na nga mga kapatid. It's 12th of January. As announced, ang ating pastor ay nag-minister ngayon sa Thanksgiving Day sa Dasma Church. Kaya pagtiisan niyo muna mga kapatid, ang inyong kapatid na maglingkod sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat at purihin ang Panginoon sa ating mga guests sa umagang ito. Sister Nora ay tanong niya about OSAS. Once saved, always saved. Doon sa katabi ay meron din siyang katanungan. So, pero ngayon ay wala siya. Okay din kung ano man ang kadahilanan. So sa lahat ng panahon natin, sa magang ito ay very welcome kayo. At naway, wag na lang tayong New Year pa din kasi sa ating mga kapitbahay, kaya maingay pa. Pasag din na lang. Just be with me, be with us. Inyong presensya ay ating kailangan, mga kapatid. And then, bago ko ito, ayoko rin itong lagpasan, dahil at least half na yata na ating church, so majority na ay nakapag-register sa NLH Life. So, I don't know kung pati yung mga members of the family, yung maliliit or toddlers, ay ma-include na since NLH Life ay ating family, NLH family website. So, hindi pa natin ma-confirm yan sa ating pastor, pero mostly sa adults ay nakapag-register na. Lagyan nyo lang daw ng picture yung yung best picture sa 2025, ang inyong mga accounts. At i-explore nyo na lang, be familiar sa NLH Life. Medyo mahaba kaysa FB. Medyo mahaba kaysa FB, hindi agad maalala. Be there, mga kapatid. Pati yung isang group na binuo ni Pastor, the 1-year Bible Reading Challenge. Ilan na ba kayo at padami ng padami? So take nyo lang yung challenge kahit medyo behind na, 12th day na of the year ngayon. The Lord will pay sa disiplina yan, Bible reading. Bible reading, prayer, scripture, Bible study ay isa lamang sa mga disciplines ng isang Kristiyano, mga kapatid, na isang investment na rin sa ating buhay spiritual na may eternal consequences, may eternal na rewards, mga kapatid, kaysa anumang mga bagay sa libutan. So, yun lang ang ilang mga bagay na gusto kong daanan at hindi malalagpasan. Okay. Superior ng Panginoon. Sa book of Luke, let's read now our text. Chapter 19. 41 to 44 na po lamang ang ating basahin bilang teksto. Though ang context starts from verse 28
hanggang 44. Pero let's just read 41 to 44 ng chapter 19 sa aklat ni Lucas. When he, meaning the Lord Jesus Christ, sa verse 41, when he approached Jerusalem, he saw the city and wept over it, saying, if you had known on this day, even you, the conditions for peace, the things which make for peace. Anong version natin, sis? Nasbit 95. Okay. So the things. So Nasbit 20, if you had known on this day, even you, the conditions for peace. So, but now they have been hidden from your eyes. For the days will come upon you when your enemies will put up a barricade against you and surround you and hem you in on every side. They will level you to the ground and throw down your children within you, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not recognize the time of your visitation. Gusto ko mang-usap sa paksa sa umagang ito at tatawagin nating recognize the time of your visitation. Sa phrase na yan, sa Tagalog, sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo. Recognize the time of your visitation. Last Sunday ay nabuksan sa atin ang isang pagtuturo na was preached by our pastor ay medyo kakaiba ang anggulo na kanyang kinuha doon sa kesa sabihin nating kinagisna natin or yung understanding rin ng ibang mga teacher about sa second coming ng Panginoong Kristo Jesus, especially about the parable of the fig tree. So ako'y na-amazed dahil totoong sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang ating pastor ay pwedeng maipakita ang ibang, sabihin natin, ibang view at angulo kaysa mga naririnig na natin ng pagtuturo about sa parable of the fig tree, which is, yun nga ay tumitipo, ito'y metaphor sa Israel, but last Sunday, it wasn't. It was preached to us na hindi sa ganong style, hindi sa ganong interpretation. At ako'y na-amaze mga kapatid. Isang linya na hindi ko makakalimutan noong Sunday ay ganito, na whether we are ready or not, the Lord will come. At kung madatnan tayo ng Panginoon na second coming na, ayun ang mahirap. Minsan pa sa mga pilosopo, ayaw ko munang mag-rapture or ano kaya ang sitwasyon sa Great Tribulation? Ano kaya ang sitwasyon sa wrath of God? Gusto pa talagang makita kung ano ang, gusto pang maranasan, gusto ma-experience kung ano ang kalalagayan ng Great Tribulation at saka the great day of the wrath of God or the day of the Lord. Huwag na mga kapatid. Well, actually sa Biblia ay makikita natin and we'll observe what will be the day of the Lord is. Or what will be the day of the Lord, what the day of the Lord will be. Pero wala ka na dapat sa lupa. You will be with the Lord Jesus Christ on His second coming. Kasama na ang mga banal and the armies of the Lord sa Revelation chapter 19 sa pagbaba ng Panginoon to end this present world. So kasama ka ng Panginoon pero wala ka dapat sa lupa. If we wish to see what will be or what the day of the Lord is or will be and what the wrath of the Lord will be like, pero dapat wala ka sa lupa na kasama sa mabubuhusan ng takot ng Panginoon, kundi kasama ka na ng Panginoon. The church or the armies of the Lord Jesus Christ behind Him sa Kanyang pangalawang pagbabalik dito sa lupa. So yun na lang ang wish natin. Kasi gusto nating i-explore ano ang kalalagayan. Indescribable ang sabi ng Panginoon. It never happened yet since the beginning of time and it will never happen again. So, salamat sa Panginoon sa pagtuturo noong nakaraang Sunday mga kapatid. Hallelujah. Isang eye-opener sa atin
Na bagamat ang ating hinintay ay yung sikretong pangyayari na nasa loob ng first coming and second coming, or nasa loob ng unseal na sinabi ni Jesus Christ referring to the time of Noah. Until the flood came and until Noah entered the ark. Ang key phrase doon is Noah, enter now the ark. Doon pala doon ang sekreto ng tinatawag na rapture. Though wala talagang makikita doon literally about the rapture. At so, it's a blessing to us sa pag-aaral na yun, mga kapatid. At totoo yung sinabi nating MC, when we miss those teachings, ay nasa ating page, ay pwede ninyong balikan because that was a Bible study. So, ang context sa ating teksto, mga kapatid, bago ko bigay ang ilang keyword study. So, ito ay famously called na triumphal entry ng ating Panginoon starting verse 28. Ito yung last 1 week ng ating Panginoon sa ibabaw ng lupa. Sa isang Palm Sunday na tinatawag to sa arrangement or divisions ng ating banal na kasulatan, His triumphal entry to the city of Jerusalem. At sa kanyang pagpasok ay, I think that was last Sunday na nabanggit ng ating Brother Jethro na sa kanyang first coming, at lalo na sa scenario na ito na ang kanyang sinakyan ay isang lowly donkey. Hallelujah. Pero nirecognize siya ng mga tao as the coming king or the king. At sa prior verses nga ng 41 ay meron silang pagsisigawan, tila pagpupuri. At inaawit nila, nakukote nila ang verse mula sa kanilang Old Testament or sa kanilang scripture, Hebrew scripture, na sa verse 38 sabi, "Blessed is the King, the one who comes in the name of the Lord," or "Blessed is he who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest." So yun yung pagsisigawan nila, "Hosanna to the Son of David." Yun yung pagsisigawan ng mga tao, ng mga disciples. Of course, that was a crowd, that was mixed multitude, probably mga mixed Jews from different parts of the world dahil yun ay isa sa high feast ng Israel, which will be the coming feast of Passover and unleavened bread. So, maraming tao na yon. Sa 1 week before, ay marami nang nakapag-book. Kung dalhin natin sa ating panahon, kung may mga hotels na around Jerusalem, dahil ngayon, ang Israel actually ay nagsa-celebrate pa rin ng kanilang mga feast. Before the feast came, ang mga Jews from different parts of the world ay sa ating panahon na napaka-high-tech na, ay makapag-book na rin ng mga hotels around Jerusalem for the feast. Doon, at the time of Jesus Christ, we don't know, probably may mga house lodges na rin para pagstayhan ng mga dadalo ng kapiyastahan. So that was a mixed crowd of Jews from different parts of the world already. Kahit sa coming Friday pa ang pinaka-Passover, kasi that was Sunday, ang Palm Sunday is, Palm Sunday, so Sunday. So 1 week before, so last week, at ang incoming week ay tinatawag na nga yan sa Christianity na Holy Week. So that was the situation, that was the scenario. Hindi na lang natin isama or kung daanan natin, ang Pharisees ay sinaway ang crowd. "Teacher, rebuke your disciples, napakaingay." That's why sabi ni Jesus Christ, "I tell you, if this stops speaking, the stones will cry out." So yun yung background, yun yung buong context ng verses 28 to 44. And then kinuha natin ang teksto when he approached Jerusalem. So sa kanyang journey to Jerusalem, mga kapatid, I would say na dalawang emotions, dalawang feelings ang pwede nating makita sa mga mata ng ating Panginoon. Pero sa kanyang last journey to Jerusalem, sa kanyang last days, sabihin natin 6 days, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, because Friday he will be crucified. So 5 days na lang pala. Sa kanyang 5 days left sa lupa. Of course, kinikilala siya
kaya nga tinatawag na triumphal entry dahil ang mga disciples niya ay ang tingin sa kanyang pagpasok sa Jerusalem ay will be an entry of victory, being their Messiah, being their King, mga kapatid. And that's why their cries, so blessed is he who comes in the name of Yahweh. So si Yeshua, Messiah, Jesus Christ, ay actually nirecognize nila na siya ang Messiah ang dumarating sa pangalan ng kanilang Yahweh. YHWH yan sa Old Testament Scripture. Subalit ating makikita sa kabilang banda, mga kapatid, na pinapakita at pinapahayag, he made it clear na ang kanyang arrival sa Jerusalem will not be a great victory celebration, kundi kagaya ng iniisip ng maraming disciples na nagsisigawan, blessed is he, Hosanna to the Son of David. Blessed is he, blessed is the Messiah who comes in the name of Yahweh. Because a few days later, hallelujah, he will be betrayed, siya ay ipagkanulo, arestuin, hatulan, i-try hanggang sa i-condemn. And lastly, ultimately, hanggang sa i-crucify nila, mga kapatid, sa cross ng Calvary. Yan yung dalawang emotions na pwede nating makita sa mga mata ng ating Panginoon. He was elated sa praises ng kanyang bayan, ng mga disciples, hindi niya sinaway. Ang mga Pariseo ang nagsaway. Pero sabi ng Panginoon, iyaan nyo, dahil pag sila patitigilin nyo, the stones will rise up, will be raised to sing praises. So hindi pinigilan ng Panginoon ang idea ng mga disciples na He is their Messiah, is their coming King, papasok sa capital city, sa Jerusalem. Ang kanilang shouts ay shouts of victory, parang victory celebration. And yet, sa kabilang banda, brothers and sisters, church ay nakikita natin, pinakita ng Panginoon, no. Ang inyong inasahang victory celebration ay biglang magbago. Dahil aarestuhin, pagkanulo ako, aarestuhin, i-try, will undergo trials, and then i-condemn sa kamay ng mga makasalanan, and then ipapapako sa kamay ng mga makasalanan. Sabi nga, those disciples, those voices that shouted, blessed is he who comes in the name of the Lord, ay siya ring sumisigaw sa trial times sa Friday, came Friday, na crucify him. So, very tragic ang triumphal entry. Triumphal entry on one side, pero very tragic on the other side. Because 3 days later or 5 days later, those voices na sumisigaw na praise the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed is he who comes in the name of the Lord, yun din yung mga tinig na sisigaw, come Friday, na crucify him. That's why pagpasok nating teksto, mga kapatid, si Jesus entered the city of Jerusalem, riding on the donkey, ang ating mababasa ay yung ating teksto. When he approached Jerusalem, he saw the city and wept over it. Shouts of praises, elations, sigaw ng victory ng isang haring dumarating, Mesayang dumarating sa city of Jerusalem. And yet, ang isang emotions sa mga mata ni Jesus Christ is he saw the city and wept over it. So sa 41 to 44, tatlong logical things ang ating makikita. Tatawagin ko, hindi ito points, mga kapatid, kundi sa pag-a-analyze sa 41 to 44, ibigay ko lang sa inyo ang tatlong level ng logical ideas or rearrange natin. Ang unang-una ay ang ignorance ng Jerusalem. Mag-start tayo sa pinaka-last verse, sa verse 44. Ang kanilang ignorance, ang word dito nga ay did not recognize. So their ignorance or their being not recognizing the time of their visitation. So ignorance ng Jerusalem sa time ng kanilang visitation, and then
supplementary sa ganung ignorance ay ang nakasaad sa verse 42 na sinasabing, if you had known on this day the conditions for peace. So ignorance ng time ng kanilang visitation, nanganganak ng ignorance sa mga bagay that make for peace, conditions for peace, or the things for peace, that make for peace. So ignorance sa panahon, sa time ng kanilang, or pinalitan ko lang yung keywords na did not recognize ng ignorance. Because mamaya sa Bible word study natin, yun yung kahulugan. So negative, ang one word sa negative words na did not recognize ay ang ignorance. So ignorance sa time ng kanilang visitation ay nanganganak ng ignorance sa araw ng mga bagay para sa kanilang kapayapaan. That's the first logical level. At ang pangalawa naman ay nakabase doon sa verse 42, ang resulta ng ignorance ng panahon, ng time ng kanilang visitation, at ignorance sa araw ng mga bagay ng kanilang para sa kanilang kapayapaan ay magbubunga ng judgment. Sa verse 43, for the days, or kahit sa last part ng verse 42, yung phrase, yung line na sinasabing, but now they have been hidden from your eyes. The day, or yung the things that make for peace ay ipinagkait na itago na or tinago na sa kanilang mga mata. That's a form of judgment, mga kapatid. And then verse 43 will become a historical judgment. Yan yung next logical level sa kanilang ignorance ng panahon ng kanilang pagdalaw at ignorance sa araw ng mga bagay ng kanilang kapayapaan will result to a judgment. The closing, the hiding from their eyes those day na kanilang kinabuhayan. Of course, doon sa time ni Jesus Christ. At that time, sa triumphal entry. At that time, sa last week ng Panginoon. Or at that time na nandoon sa kanilang kalagitnaan ang Emmanuel. Si Yahweh ay nasa kanilang kalagitnaan sa katauhan ng Panginoong Kristo Jesus. That time and the day na darating, especially kung alam lang nila, sabi nga, I think mayroong sabi ang banal na kasulatan na ganun, if you had known the Prince of Glory, or if you had known the day, something like that sa Acts, hindi sana ninyo ipinako ang prinsipe ng buhay kung alam lang ninyo kung sino yon. Something like that sa Book of Acts. So it breeds judgment. The hiding from their eyes, the things or that day na kinabubuhayan nila kung anong panahon yon. Anong meron sana sa kanilang kalagitnaan. Sabi ni Jesus, but now they have been hidden from your eyes, and days will come. This is historical judgment. Mamaya sa ating pagtatalakay. Grabe po yan mga kapatid sa history. And then, ang last level na makikita natin, kahit pa man sa pronouncement ng Panginoong Kristo Jesus ng at least dalawang klaseng judgment, the historical at saka spiritual na judgment, the hiding from their eyes of the things of the time or end day sa mga bagay na mga nangyayari sa kanilang kalagitnaan na itago na sa kanilang mga mata. There's something similar to that na sinabi si Apostol Pablo sa Book of Romans. Pero magkagayon pa man mga kapatid, nandoon pa rin yung damdamin ng Panginoong Kristo Jesus sa kanyang bayan, sa city of Jerusalem, and of course, hindi lang Jerusalem, because metaphorically, Jerusalem speaks. Isang klaseng, I forget the name of the figure of speech na ang isang, for example, ang isang city will represent the overall people of Israel. So, Jerusalem sa ating verse. Pero sabihin natin for the people of Israel, mga kapatid, ano ang damdamin pa rin ng Panginoon? He wept over His people. He expressed, meron pa rin makikita na willingness ng Panginoon to make peace with His people. Bagamat darating ang araw at makikita natin sa kasaysayan how the nation as a whole rejected their Messiah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. 5 days later, crucify him. Crucify him.
5 days later, His blood be upon us. That's what happened sa Israel, brothers and sisters. So, yan yung makikita nating arrangement, logically, brothers and sisters, at dyan tayo papasok. Sasabay, susundan natin ang mga bagay na yun. So, sa counting word study, hindi ko na sinama, brother, yung dalawang words sa title natin, sa phrase na yan, recognize the time of your visitation. Pero ang word na recognize, if you remembered, last Sunday ay binigkas rin ito ng pastor as one of the keywords sa kanyang study. The word, original word, ginosko, which means to know, to come to know, to recognize, to perceive. Yan yung definition ng ginosko. At ang kahulugan talaga is, I am taking in knowledge, I come to know, I learn. I realized. Yun yung words na meaning, definition ng word na ginosko. At ang English words sa ating text to, I recognize. Or yung sa ibang versions, I know. They did not know the time of their visitation. So sa NASB 2020 is recognize. Then ang word na time, from the original word na kairos, which means time, season, and opportunity. Time, season, and opportunities. Different from the day, which means hemera, kundi ang specific day. Pero ang kairos, ang kahulugan ay time, season, at kahit ang pagkakataon, mga kapatid. Pakagandang awit kanina, pass me not, my generous Savior. So time, season, and opportunity, or other meanings are fitting season, opportunity, and occasion. Occasion and time. So hindi ko na sinama para ma-flash natin sa harap ang dalawang words na yan. At ang corresponding Hebrew word niyan ay ang moed. Moed, M-O-E-D, at yun yung term na ginagamit sa appointed feasts. Appointed, which means appointed time, place, and meeting. Hindi lamang yung appointed time, hindi lamang yung appointed place, kundi hindi lamang yung event at ang event's place, kundi pati yung ang mangyayari, ang the event mismo, yun yung kahulugan ng moed. Yun yung similar doon sa Cairo. So tandaan natin yung mga bagay na yan sa mga words na yan. And then yung visitation, ang Old Testament word ay PQD. Kung alam niyo naman sa Old Testament words ay consonants lang talaga yun. And then ang mga scribes ay nagdagdag lang ng mga titles and jots, yung maliliit na kudlit at tuldok surrounding a consonant at yun ay isang vowel na. So PQD, pero sa pagbasa na kung ang transliteration at pronunciation ay tinatawag na pakad. So ang dalawang vowels na dinagdag sa PQD ay the vowel A. Pwede rin E, kaya nga may pikud sa iba, pikuda sa iba, pikuda or pikuda sa ibang words na ginamit para ma-translate ang original word ng visit. So ang original word ng word na visitation sa Old Testament ay tinatawag na pakad, which means to visit. Okay, nandito na. To visit, to attend to, master or gather. Yung imamaster mo ang isang troop. Army troop. So yun yung ibig sabihin. So to visit, to attend to master, to appoint, care for. Pakad means to visit, to attend to, pag-aalaga, i-gather, i-appoint, and then care for. Superintend, supervise, then the divine providence or the providential care na tinatawag. And then, the other side, sa word na pakad, na kung saan yun yung, ang English word doon ay visitation, visitation, ay hindi lamang itong positive things, kundi the other side, mga kapatid, ang kahulugan ng word na pakad, na tinatranslate sa English as visit or visitation ay ang word na punish or to judge or punishment or judgment. Amazing. Interesting.
Very interesting. So, that's the word pakad or visit and visitation, to attend, to master, appoint, care, superintend, supervise, providence. Pero the other side of the word pakad ay to judge, to punish, or sa noun form, judgment and punishment. Sa Greek word, more interesting kasi ang Greek word ng visitation, the last keyword sa ating paksa, is episkope. Ayan. Which means oversight, visitation, pati yung office ng isang bishop. Kasi ang word nga na bishop ay, ang mga related words ng episkope ay episkopos, at doon kinuha ang word na bishop or overseer. And then, ang mga verbs na episkomai at saka episkepsato, mga verb forms yun ng word. Ang episkope ay noun, kaya nga visitation sa ating title, sa ating paksa. Pati na rin ang office ng isang bishop, ang isang elder, ang opisinang hinawakan niya. Ang elder or overseer means episkopos or bishop, ang kanyang office na hinawakan ay tinatawag na episkope. Pag i-verb form natin yan, dalawa, episkomai at saka episkepsato. Kahulugan ay yun, oversight, visitation, office of the bishop. Very unique mga kapatid, dahil ang akala natin pagdalaw. Na-miss ninyo, hindi nyo alam ang panahon, ang opportunity ng inyong pagdalaw. Or i-rephrase natin, you did not know the time when you were visited. The time ng kanilang visitation. At ang nagsalita ay ang Panginoong Kristo Jesus. Of course, may tinutukoy siya. Ay tumutukoy sa bayan ng Israel. Pero sino ang bumisita? Sino ang dumalaw? Sino ang may dala? Sino ang nasa kanilang kalagitnaan bilang overseer, bilang episkopos? Bilang Diyos na sovereign na may gagawin sa kanilang kalagitnaan, that time period na kinabubuhayan nila ay na-miss nila kung sino ang nasa kanilang kalagitnaan. They did not know the time of their visitation. Ng kanilang episkopos ay dumalaw. Pagdating sa Tagalog kasi, pag dumalaw, dalaw lang. Pero totoo rin naman, kausapin ka daw, dadalaw sa bahay mo si pastor. Anong idea agad meron tayo? Hala, ano kasalanan ko? Hinuli ko nga yung meaning ng episkope, mga kapatid, yung punishment, judgment sa dulo, para naman, ang ganda pala na pagdinalaw, no? Pagdadalaw ang Diyos. Care, concern, pag-aalala. Pero, episkope, meron pa sa dulo. It's natural pala, pag sabihin, takutin mo isang tao, dadalaw daw si pastor sa iyo, kasapin ka daw ni pastor. Laka, may dagdag pang halaka. Ano kayang nagawa mo? Kaya tuloy, layo pa ng pag-uusap. Naranasan niyo ba yun? Patawag lang kayo. There, usap tayo. Punta kami diyan. Yung dulong meaning ng pakad at saka episkope ang agad na alala. Anong nagawa ko? Brother, anong nagawa ko? Bakit kausapin ako ni pastor? Ewan ko sa'yo, la. So, hanggang ngayon, at originally, dalawa nga pala talaga ang pwedeng ibig sabihin ng isang pagdalaw. At sa original word at paring sa English word, hindi na natin basta-basta makita ang mga meanings na yon. Mga senses na yon ng salitang episkope at visitation. Pero kahit nun pala sa pang-araw-araw at sa ating buhay, pag may dumadalaw, it's either. Anong pakay mo sa iyong pagdalaw? Blessing ba? Kung blessing, pasok. Kung pangasaba at sermon, bahala ka, may nagawa ka siguro, kausapin ka daw ni Deacon. Sinong Deacon kakausap? Brother Noli. Mabait yun. Sinong Deacon nakakausap? Brother Vincent. Patay.
Pag Brother Noli ang kakausap niya, diakono, babait yun, okay yun. Di ba, Roger? Sana si Roger. Anong purpose pag dinadalaw ka ng isang diakono? God bless you, Brother Roger. Pero hanggang ngayon, kahit sa mga ganyang mga pangyayari sa buhay natin, pag may tumalaw, agad-agad, yung negative side ang, bakit ako kausapin? Basta, nakita ka daw. Dagdag pa talaga itong nag-inform ng pananakot eh. Sa Robinson, may nakakita daw, patay. Si Brother David, grabe ito manakot na. Kausapin ka ni Kuya Raul mo, ng uncle mo, lagot ka. Kausapin ka ni Ate Sophie, patay. Yung disciples mo, nagtatakutan pag kinakausap. Pero pag kinakausap at sabi, SB tayo, wow, grabing praise the Lord, hallelujah. Di ba, Sister Sophie? Pag sabing, oy, mga girls, usap tayo ha. Bakit? Hindi, sa Starbucks. Sige. Anong oras? So, that will be the points, mga kapatid, sa umagang ito. At I pray na magiging reminder sa atin ng mga bagay na ito. So, indeed, sa kanilang kalagitnaan ay merong dumalaw sa bayang Israel. First chapters ng Matthew, Emmanuel na ang pangalan ng batang isilang, which means, God with us. Their God, Yahweh is with them. So, biblically, scripturally, mga kapatid, dalawang bagay din talaga ang ating makikita at gusto kong i-present sa inyo sa umagang ito na mangyari sa pagdalaw ng Diyos. Either sa kanyang bayan or sa sanlibutan. Of course, last Sunday ay natalakay na. Pag dumalaw ang Diyos, ang Panginoong Kristo Jesus sa present world na ito, hindi nila magugustuhan. There will be a great battle of Armageddon. Dahil ayaw nilang may bababa, mga aliens. At ang leader para sa kanila, ang leader ng alien ay wala iba si Jesus Christ at tayo ay mga alien na nakasakay sa mga puting kabayo. Dahil hindi nila alam kung sino ang mga bumababang ito. There will be a great battle, mga kapatid. Hindi magugustuhan ng sanlibutan. Pag ang Diyos, ang Panginoong Kristo Jesus ay muling dadalaw sa present world na ito, hindi nila magugustuhan. And that will be the end. That's the other side. Mamaya yun. So, first is God's visitation, which means salvation. Napakalawak ng term na salvation, literally at saka theologically, malawak, broad term ang salvation. Kaya anong pinag-aralan namin, yung tanong na osas, hindi ko madiretso ng sagot, once saved, always saved. Dahil ang salvation, mga kapatid, ay na rin sa ating mga pagkakatuto sa mga pag-aaral dito ay hindi basta-bastang maliit na termino. Na term sa banal na kasulatan, kagaya ring hindi isang narrow term para sa ating buhay niligtas ng Panginoon. Salvation, in theologically speaking, at sa ating mga buhay, isang broad term. Hindi 5-minute salvation. Hindi ligtas na and then at the mga next araw ng iyong buhay at kagaya ng tinuro sa atin kanina sa unang sermon ay relax at ang buhay ay nagpapatunay ng ibang bagay na hindi nakaranas ng kaligtasan. So, ang salvation is a generic term at sa scripture ito ay nangangahulugan, it encompasses a range of meaning and usage. Sa banal na kasulatan, nangahulugan ito ng kagaya ng meaning na rin sa kanyang original word, ang pag-iingat ng Diyos, ang pagkalinga ng Diyos, God's care, God's providence, God's provision, redemption, reconciliation, restoration, peace, healing, protection. Yan yung mga bagay na nasa loob ng dakilang pagliligtas ng Diyos. Hindi yan 5-minute na pangyayari sa ating buhay. His steadfast love, His kesed, His faithfulness, His goodness, His justification, sanctification, hanggang sa dulo, His glorification, yun yung range ng great salvation ng ating Diyos. At yun yung isang sense ng kahulugan ng word na episkope at pakad.
God's visitation for salvation. Kahit sa physical expressions ng pagdalaw ng Diyos, mga kapatid, titingnan natin ang ilang mga teksto. Parang hinihingal ako. Papapalpitate ang puso. Hindi naman naninikip. Dinadalaw na. Okay sana kung Sister Wendy kung ang dumadalaw ay pag-ibig. Delikado pag nakapag-palpitate yun yata ng puso. Pero ibang palpitation eh. Sa Job 10:8, gusto ko ibigay una, having experienced God's goodness and care is God's visitation. God, having experienced His goodness and care is God's visitation. Amen. Let's look at Job 10, verses 8 to 12. Yung masarap muna sa pakad at episkope. Para naman pag dalawin ka ni pastor, ay salamat, dumalaw din ang aming pastor. Nagtampo na sana ako dahil hindi talaga dumalaw sa amin. Okay muna, pero pag dumalaw pala, your hands fashioned me and made me all together. Yet, would you destroy me? I think sa discourse na ito ay si Job. Kasi may discourses na ito ni Job at ng kanyang 3 friends. So sa chapter 10, parang si Job. These are the words of Job. Remember that you have made me as clay, yet would you turn me into dust again? Dahil nga sa mga karanasan niya na sa buhay, yung mga pinahintulutan na ng Diyos na fiery trials. Did you not pour me out like milk and curdle me like cheese? Clothe me with skin and flesh, and intertwine me with bones and tendons. Hanggang sa verses na ito, mga kapatid, anong makikita natin? God is the creator. God created us. God made us. God formed us. A creator, because iba pa yung God being the one who made and the one who formed, because creation separate from ex nihilo kasi mga kapatid, out of wala tayong makikitang anong tawag niyan, mga things or magagamit na mga bagay, and then if form or i-made out of nothing, yan yung creation or creatio. So dito ay God has fashioned, God has made us, according to Job, you've fashioned me, you've made me all together, and then you've clothed me with skin and bones, skin and flesh, and intertwine me with bones and tendons. Gandang mga words. Yung mga buto natin, mga kapatid, ay parang pinag-intertwine ng Diyos. Sabi mga David, you have made me, wonderfully and fearfully made me. Maliban pa from out, creation ex nihilo, out of nothing, pero sa pamagitan ng isang substance, isang bagay, God formed us. So, Job was referring to the creation ng tao sa physical form, sa physical body. With bones and tendons, intertwined by God, clothing with skin and flesh. So God is the creator. God is the one who formed us, who created us, who made us. Come on, say amen. That's God. Ang paglitaw natin sa lupa, mayroon kang mga buto, maayos ang buto, maayos ang pangangatawan mo, whatever, ano man ang nakikita natin physically sa ating mga buhay, gawa na yun ng Diyos sa ating mga buhay. Kahit pa ang iba sa atin ay gustong wasakin natin sa kasalanan at sa mga bisyo at sa lumang buhay, hindi man lang natin na-recognize na ito'y gawa ng Diyos sa ating mga buhay. At yan ang maraming tao pa rin ngayon. They're so proud of their lives. They're so proud sa kanilang physical stature, not knowing na ang Diyos ang nag-intertwine ng kanilang mga bones, clothing with skin and fleshes. God formed them. God created them. God made them. Kagaya ng din sa atin, salamat na lang, we have recognized na ito'y gawa ng Diyos sa ating mga buhay. But the rest of the world, hallelujah, walang pake. This is my life. Pero ang iba, tayo ay, ang ating recognition ay sa Diyos. Salamat, Panginoon. Huwag nyo nang pag-isipan panguman or matangos or duling or what.
And then verse 12, you have granted me what? Ano ho? You have granted me life and loving kindness. And your care, your pakad has guarded my spirit. Pinagkalooban mo ako ng kayim. Ang kahulugan ng kayim, ginamit ang plural word ng life. The singular word is kai, ang plural word is kayim. Ang ginamit dito is kayim, which means, ang kahulugan ng kayim is life, lifetime, lifespan. Ang buong lifetime natin hanggang sa masandaling ito, 72 na termineth. That is a kayim from God. Ang sabi ni Job, you have granted me life. Diyos ang pinagmulan ng ating lifespan, mga kapatid. You have granted me kayim, and then kesed. Oh, kesed. Have you remembered the sermon kesed? Steadfast love, mercy, loyal love, loving devotion, loving kindness. Yan yung mga versions ng English ng salitang kesed. At sino ang nagkaloob? At ang sabi pa doon, and your pakad has guarded my life. So ang buhay, ang kabutihan, ang steadfast love, ang kindness, ang goodness ng Diyos at ang kanyang pag-aaruga and your care, yun ang nagbabantay sa ating mga buhay. At kanino galing yun, mga kapatid? It's from God. Inggit tayo ng inggit sa mga meron at sa mga yumayaman, umaasenso, sa mga nasa sanlibutan. Sabi nga ni Korah or Asaph ba yun? Lapit na akong ma-discourage, Panginoon. Ang sasama naman nila, wala namang Diyos, wala namang Panginoon. Eh bakit makapangyarihan? Bakit yumayaman? Sa atin, mga kapatid, pwede bang i-quantify natin ang buhay na ipinagkaloob ng Panginoon? Sabi nga natin, isang buhay lang to. Isang lifetime, isang lifespan lang to. Pero ilan kaya sa atin? Totoo yung sinabi ni Mr. Mary 5 years ago, naoperahan sa cancer. Sa panahon ni Brother Branham, yun ang pinaka-nemesis sa buhay ng tao. Ngayon, napakarami na. May HMPV na naman, may COVID or what. Iba't ibang pangalan ng sakit. Ang magkaroon ng buhay, ang kabutihan ng Diyos, ang care, pagpakad, pag-aalaga ng Diyos, ay napakalaking bagay na hindi natin ma-quantify, ma-put into numbers, mga kapatid. Anong size? Hallelujah! Ang dami nga, hallelujah! May nababasa akong mga testimonies ng mga taong nasa deathbed na nila. Napakayaman, how they've realized, pero too late na ang pinakamahalaga pala ay buhay at na-spend natin para sa pinagmula ng buhay. Hallelujah! At siya na yung Diyos. God's goodness, God's life is God's visitation. Ang iba, ma-realize nila, too late na pag ang dumalaw ay si kamatayan na. Oh, ang sarap palang mabuhay sa mundo. Every morning na tayo bumangon, na humihinga, pagdalaw yan ng Diyos, kapatid. Yes. Hanggang sa mga sandaling ito, libre nating hininga ang air. Pagdating sa ospital, bayad na. So free ang oxygen around us. Pag ma-hospital ka, ang mahal ng tangke ng oxygen. Too late to realize, pag ang kumatok sa buhay mo ay kamatayan na. Kaya araw-araw, every morning, sabi ng banal na awit, your steadfast love, sa bawat umaga, ito is laging sariwa. Bakit? It's God's goodness. It's God's visitation sa ating buhay. Dinalaw ka, buhay ka, malakas ka, humiga, that's God visiting you. At ilan sa atin walang pakialam, walang pasasalamat. That's not recognizing that every day God visits us. That's God's kayim, that's God's kesed, and that's God's pakad. At sabi ni Job, it has guarded my life. Oh, hallelujah. You have granted me life and loving kindness. Sabi sa Amplified, you have granted me life and loving kindness, and your providence, your divine care has preserved my life, my spirit. Sa God's Word's translation, you gave me life and mercy. Your watchfulness has preserved my spirit. Anong sabi ng Psalms?
He who watches Israel never slumbers or sleeps. Siyang nagbabantay sa Israel, hindi natutulog ni naidlip man. Ganon din ang Diyos na nagbabantay sa ating mga buhay. Kailanman hindi natutulog o naidlip. At kahit itong napakainam ng ating tulog kagabi, binabantayan tayo ng Diyos. Hallelujah! Your watchfulness has preserved our lives. And that is God's visitation. You gave me life sa Net Bible. You gave me life and favor. And your intervention watch over my spirit. Ilang beses nag-intervene ang Diyos para sa atin. Sa inyong laging nagmamaneho, makailang beses nag-intervene ang Diyos para walang mangyaring masama sa inyo. Taas ang kamay. That's God visitation. His watchfulness, His intervention, that's His visitation. Huwag niyo isipin, umalis kayo, lumalakad kayo lang, naganap buhay kayo, kayo lang. No. Every day, every moment of the day. That's God's visitation. His watchfulness, His intervention. Way back 2005, kung walang Diyos na nag-intervene sa buhay ko, butot, molecules na ako ulit. Salamat, may pagdalaw pa rin ng Diyos. And the question is, do we always recognize every day that God visits us? Or pinalampas lang ang buong maghapon? Wala man lang pasalamat, wala man lang pagpupuri. Kaya nga hindi natin hintayin ang Sundays at Wednesdays that we should give thanks. Di ba, brother, thousands of reasons. The Christian Hallel every day. Why? Because makikita mo, paggising mo pa lang, malakas ka, panggabi or pang-araw or whatever occupation you have, that's God's visitation, may intervention, may watchfulness, may care ang Diyos. Then answer the question, do we recognize His visitation sa ating mga buhay? Having food in your tables ay pagdalaw ng Diyos. Oh, very mundane. Very literal. And yet, hindi mo makikita, ma-appreciate ang mga bagay na spiritual pag nilagpasan mo mga bagay na material at literal na nasa ating paligid. Sabi sa Ruth 1:6-7, then she arose, Naomi. She here is Naomi. Then she arose with her daughters-in-law, Orpah and Ruth, to return from the land of Moab, because she had heard in the land of Moab that the Lord had visited His people Pakad. Because Yahweh had Pakad His people by giving them food. So she departed from the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her, and they went on the way to return to the land of Judah. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan by providing, by giving them food. Amen? Sa bawat araw na ikaw ay kumakain, may nakakain at may makakain. Remember, that is God's visitation. Sa NIV, when Naomi heard in Moab that the Lord had come to the aid of His people. This is the word pakad. Translate ng NIV as to the aid of His people by providing them food. Sa NLT, the Lord had blessed His people by giving them food or giving them good crops. That's the NLT. Blessed His people by giving them good crops because alam na natin, ang food doon, hindi agad-agad pagkain na kagaya natin, harap ka na lang sa table. It was a long process para magkaroon ng food. Sa Berean Bible, the Lord had attended to His people by providing them food. That's pakad. It's amplified how the Lord had taken care of His people by giving them food. Gusto kong i-present sa inyo itong iba't ibang words na ginagamit para magiging self-explanatory ang word na pakad. By God providing them food. Blessed His people, come to the aid of His people, attended His people, taken care of His people, looked after His people, had paid attention to His people's need by providing them food.
And lastly, sabi doon, the Lord had shown concern for His people, reversing the famine by providing abundant crops. Bakit tayo may nakakain sa ating mga hapagkainan? Yan lang yat siguro ang na-recognize, Lord. Thank you, Lord, sa food. Bless this food, Lord. Pakalinis mo, Panginoon, para magiging kalakasan sa iyong pangatawan. Yan lang ang na-recognize natin, na visitation ng Diyos dahil may pagkain sa mesa. Bakit ka may pagkain? Dahil may trabaho. Bakit ka may trabaho? Dahil may skill ka, may talent ka, may talino ka. At dahil may talino ka, may skill ka, nakapagtrabaho, may employer ka. Sumasahod. May pag-iisip, may talent, may skills. Bakit ka nakapagtrabaho? May kalakasan. May lakas ang pangatawan. Kahit panggabi at pang-araw. Pero ang nare-recognize lang natin, pag ano ang nasa table, hindi mo man lang nare-recognize na kaya ka nakapagtrabaho dahil may kalakasan ka, may talino, may skill, may gift, may talent na binigay ng Panginoon. Recognize everything na kaya tayo may kinakain dahil may Diyos na pinagmulan ng lahat ng bagay na yan. Minsan, pagdating pa sa mesa, nagre-reklamo, hindi mo man lang inisip ang nagtrabaho behind that. And those are God's visitation. Pakad, concern, aid, attending, blessing by giving us bread. And yet, ang ma-realize at ma-recognize natin at ipagpapasalamat sa Panginoon kung ano ang nakikita sa table, no, i-trace mo ang process. Bakit may food sa Judah? May mga farmers, may lupain, may nagtanim. May sower, sino nagbigay ng seed to the sower? Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians, it's God. Sa Middle East, ano ang pinaka-blessing sa mga farmers? Ulan. Bakit may food? May nagtanim, may nagbigay ng seed. May Diyos na nagpaulan, kaya may food. And that's God's visitation. Kaya young people, mga kabataan, pag nagbago ang itsura ng kung ano man ang nasa table, kung ano ang isinusuot, kung ano ang may provide ni mama na kind of phone or what, remember, i-trace mo ang process. I-trace mo ang process, and I believe it will make you give God all the praise and glory. Can we say amen? Nakauwi lang ang mama mo, papa mo. Ay, nakakaumay. Tilapia at bangus. Buti nga may tilapia at bangus. Hindi mo man lang ipagpasalamat, nakauwi ng free, nakauwi ng safe ang iyong papa, ang iyong mama. May lakas ang iyong mama, hindi nilalagnat kahit panggabi, pang-araw, ginawa ang lahat. Kaya may food sa table. Nagpaulan ng Diyos sa Middle East. May seed ang sower, may harvesters, may gleaners. Lahat may pagkain sa mesa. At ang sabi ng banal na kasulatan, yun ay pakad ng Diyos. Yun ay visitation ng Diyos. Every day, mga kapatid, huwag nating kalimutang i-trace na hindi lang hanggang mesa ang kabutihan at concern ng Diyos sa ating mga buhay. When being in trials and testing, that is God's visitation. Sa Job 7:17-19, what is man that you exalt him, and that you care, you are concerned about him? Ito ay mga patanong na di-discourses. Patanong na discourses ni Job na naman sa kanyang mga karanasan. Ano daw ang tao? Bakit mo siya tinataas? What is man that you will exalt him and that you are concerned about him? That you examine him every morning. Yan yung pakad na word. That you examine him every morning and put him to the test every moment. Will you never turn your gaze away from me nor leave me alone until I swallow my spittle? Hindi mo kaya ako iwanan na lang, hindi mo kaya alisin ang iyong pagtingin, pagbabantay sa akin hanggang sa ako'y gumapang at ang aking isaswalo, aking lulunukin kahit ang aking sariling laway. Umabot pa tayo sa ganong punto, mga kapatid, sa ating mga buhay? Maaaring hindi tayo ang pinakamalalaking tao sa sanlibutan ito, sa mundong ito. Pero kailanman, hindi tayo iniwan ng Diyos. Kailanman ang gaze, ang pagbabantay ng Diyos ay hindi umalis sa atin. At kahit pa may mga pagsubok, kagaya ng nabanggit din ng ating kapatid kanina sa sermon niya,
Kung ibigay ko sa inyo ang 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7. May view rito ang mga mananampalataya sa mga naranasan sa araw-araw. Patanong na sagot ni Job, why are you examining the man every morning? Bakit mo tinataas, in-exalt ang tao at you're concerned at chine-check every morning? Pinuput to the test every moment. Ano ba ang purpose? Maaaring sa vision, sa perspective ni Job, kagaya ng accusation ng kanyang tatlong mga kaibigan, may problema ka sa buhay mo, Job. May problema kang tinatagon. That's why these things happened to you. Patanong na tanong ni Job. Pero sa ating mga Kristiyano, hanggang sa ngayon, magtatanong pa rin ba kung may mga fiery trials, mga kapatid? Or naalala ba natin ang sabi ni James na count it all joy? Sabi ni Pedro dito, iba ang kanyang term, you greatly rejoice. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy. Sino ang hindi nilagpasan ng biyaya at habag ng Panginoon dito, mga kapatid? Pass me not to gentle Savior, lahat tayo rito, mga kapatid, na hindi nilagpasan. Hindi lang hindi nalagpasan, kundi hindi nilagpasan. Because it's God's will pa rin sa ating buhay at tayo makaranas ng kanyang habag. By His great mercy, caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to obtain an inheritance which is imperishable, undefiled, and will not fade away, reserved in heaven for you. And then, after ng word na for you, verse 5, itong you ay who are protected by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Hindi yung inheritance ang binantayan at prinotektahan ng kapangyarihan ng Diyos, kundi sa last word ng verse 4 is you. You na pinaghandaan ng isang inheritance ng Panginoon na hindi masisira, naka-ready, naka-reserve sa langit. Ikaw na nagiging born again sa pamamagitan ng dakilang habag ng Diyos, ikaw na may buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng Diyos, ikaw ang binantayan ng kapangyarihan ng Diyos through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Napakalaking pag-asa, buhay na pag-asa na hanggang sa dulo. Kaya Brother Gerard, makakatagal tayo. We will endure this race of faith hanggang dulo because ikaw na nagiging born again, may inheritance, may buhay na pag-asa ang siyang iningatan ng Diyos sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananampalataya hanggang sa dulo. Until the salvation ready to be revealed in the last time. Hindi yung salvation, una mong tinanggap ang Panginoon. Ang tinutukoy dito na salvation will be the final phase, ang katapusang yugto ng ating kaligtasan sa Panginoon. Pero ano ang sabi ng Panginoon, ang sabi sa verse 6? In this you greatly rejoice. Anong this? Saan tayo na greatly rejoice? Doon sa kasunod na mga salita. Even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. Fact, totoo na ma-distress tayo sa various trials. Right? Hindi tayo mga story, hindi tayo mga imaginative. Hindi tayo ini-imagine, wala, imagination lang yung mga trials. Those are true. Those are realities. Eh, sabi ni Pedro, you have been distressed by various trials. Truth number 1. Pero ang kasunod nito, in being distressed in various trials, sabi ni Pedro, in this you greatly rejoice, dahil ito ay for a little while na naman. Nabasa natin kapitad kanina sa 1 Peter 5. For a little while. You will suffer for a little while. Dito naman, will be distressed by various trials for a little while, pero sa mga various trials na ito, tayo ay lubos, na nasisiyahan, natutuwa at nagagalak. Bakit? Bakit? Sa mga previous verses, born again ka. May buhay ka na pag-asa. May inheritance ang nakaredy. At iniingatan ka ng kapangyarihan ng Panginoon. So kahit sa paggising tuwing umaga, mga kapatid, at kahit ngayon, kung sino man ang nag-undergo, meron nasa kaligitnaan ng various trials, distressed by trials and testings. Ang purpose ng Panginoon yan ay para i-purify tayo. Patunayan ang proof ng ating faith.
Ang faith at ikaw ay hindi pwedeng magkahiwalay. Hindi mo pwedeng genuine believer ka, ang faith mo ay babagsak. Kaya ikaw yung nasa various trials. Ikaw yung darating na more precious than gold. Bakit kailangan? Para patunayang ikaw ay tunay na mananampalataya na may tunay na pananampalataya. Tanong yun ni Job, kailangan ba every morning, nasa trials, in-examine mo kami every morning, salamat nga. Dahil ang purpose ng Diyos, hindi rin naman para bumagsak ka at mag-fail ka. Maaring sa mga unang yugto ng ating mga trials, we fail. Pero ang ultimate purpose ng Diyos ay hindi failure, kundi magtagumpay, magiging successful, mag-victorious, kahit pa nadidistress ka sa mga various trials. And it's because that's God's pakad sa ating buhay. It's God with us, kahit pa sa fiery trials na yan, mga kapatid. Yeah, every time, madidistress ka, be distressed. Pero sabi ni Pedro, in this, we still greatly rejoice, mga kapatid, because that's God's visitation. Kanina, na-amaze tayo sa patutulit ng ating mahal na kapatid. 5 years already sa biyaya ng buhay ng Panginoon at kabutihan ng Panginoon. Because God's being with us. Hindi lang kay Sister Medith, sa ating lahat, God's being with us along life's journey. It's God's pakad, it's God's visitation sa tanang buhay po natin, brothers and sisters. Let's read Genesis 50. Joseph said to his brothers, 24 to 25, I am about to die. Wala pa naman dito. Wala pa naman meron dito. Wala pa naman pwedeng magpaalam dito at nagpapaalam na. I am about to die, Joseph said to his brothers. Genesis 50, 24 to 25. Let's read this. I am about to die, but God will surely pakad of you. But God will assuredly take care of you. That's the word pakad. Can we say amen? Joseph said, I am about to die, but God will assuredly take care of you. Sa kanilang mga kapatid na maiwan. Napakagandang words sa mga lumilisan. Mami, wag ka muna magpaalam. We will survive 2025. Parang si Mami rin to eh. Patotoo na yung Mami, parang hindi ko na-survive ang 2025. Tapos mababasa natin, I am about to die. Pero kanino mo ipapangusap na, but God will assuredly take care of you, Brother David. Kay Brother David or Brother Willie. I am about to die, but God will surely take care of you. Amen. Hallelujah! Isang napakainam na paalala, isang napakainam na encouragement kahit sa isang lilisa na, sa isang taong about to die, but God's visitations, God's care, hallelujah, will be assuredly so sure na sa inyo. And bring you up from this land to the land which He promised on oath to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Then Joseph made the sons of Israel swear, saying, again, God will assuredly take care of you. The word pakad, and you shall carry my bones up from here. How sure? Grabing pananampalataya, mga kapatid. Na kahit wala na si Joseph, alam niyang ang pag-iingat ng Diyos, ang pakad ng Diyos, ay palaging mananatili sa bayang Israel. At sa pananampalataya na yon, ay hindi lamang ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang bayan, ang sure na makikita at mararanasan nila na kahit ang kanyang mga buto, hallelujah, ay makakasama tungo sa pangakong lupain na ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan. Sabi ni Job, kakainin man ng libingan ang katawang ito. Kakainin man ng uod ang aking flesh at laman sa libingan. Pero in this flesh, nakita niya ang resurrection, nakita ni Job ang resurrection, mga kapatid. In this body, in my body, in this flesh, makikita ko ang aking manunubos. Gaano tayo ka-sure na ang pag-iingat ng Diyos, hallelujah, hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay. Si Joseph, sure na sure, I am sure that God will take care of you at kahit wala na ako, kayo ay magpapatuloy sa pananampalataya dahil ang same na Diyos na nagbabantay
nag-iingat sa aking buhay ay mag-iingat din sa inyo. At kung saan tutungo ang ating mga magulang kahit sila'y maunang magpahinga at hihimlay, mga kapatid, doon din tayo tutungo. Hallelujah. Amen. You will bring my bones to the promised land. Ano nakikita ni Job? Resurrection. Isang napakainam na direction. Mabuhay man o mamatay, ang pakad ng Diyos ay ating karanasan. Di lamang habang nabubuhay si Joseph, ang Diyos ay naroon. Nasa kanya. God was with Joseph, sabi pa ng ibang verses sa mga previous chapters ng Genesis. Pero ngayon, he was about to die. Alam niya kung saan din siya tutungo. Mga kapatid, alam ba natin? Hallelujah. Sabi ni Apostol Pablo, yung nakita ni Job, sabi ni Apostol Pablo, kung abutan man tayo, hallelujah, na natulog na kay Kristo, alam natin ang ating mga katawan, ating mga buto, ang ating mga molecules sa hindi maiiwang. Nandoon sa libingan o kung saan-saan man. Alam natin, may naghihintay sa ating maluwalhating katawan, hallelujah, na ang ating mga buto, mga bumalik man sa alabok, hallelujah, sabi ni Job. Pero sa ating glorified body, makikita natin ang Diyos ng ating kaligtasan. That's God's pakad sa atin, mga kapatid. You shall carry my bones up from here. At tayo'y nagagalak. Maaring di man tayo abutang buhay ng Panginoong Kristo Jesus at ilan sa ating mga kapatid ay nangahimlay na kay Kristo. Pero sila mismo ay alam din nila na hindi maiwan sa libingan ang kanilang mga buto. Amen po ba? Kahit ang ating mga katawan, kung abutan tayong buhay, in the twinkling of an eye, naka-reserve din sa atin mga kapatid ang glorious body na inihanda ng Panginoon. Hallelujah. And like Joseph, kaya nating sabihin sa ating mga anak, laging narinig na natin, ang tanging worry natin, pag wala na tayo at mauna tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, baka sila hindi makapagpatuloy. But Joseph was so sure, by faith and through faith, na ang Diyos ng Israel ay mananatiling magbabantay sa kanila. At kahit siya ay wala na, makakasama nila doon sa lupang pangako. Yan ang napakainam yata mga kapatid na pwedeng iwanan. Pag hindi kayo magpatuloy, wala na inyong mga magulang, kahit mawala ng ating mga magulang, pag hindi kayo makapagpatuloy, ang inyong mga buto ay baka nandoon at mananatili sa libingan. Pero kung magpapatuloy tayo at ang inyong mga magulang ay walang ibang maiwan, kundi kahit wala na kami, magpatuloy kayo sa pananampalataya para kung saan kami naroon, duroon din kayo mga anak, mga apo, hallelujah. Yan ang pananampalataya ni Joseph. God will surely take care of you. At kung saan ako naunahimlay sa paradise, sa pagbabalik ng Panginoon, pare-pareho tayong tutungo doon sa dakong ipinaghanda ng Panginoon sa atin. Glory, hallelujah. That's God's visitation. That's God's loving kindness to 1,000 generations. Oh, hallelujah. Hindi, sipon lang to. Pag hinahabol ako ng hininga, sipon lang to. Walang underlying na. Oh. So that's the things na makikita natin sa pagparito, pagdalaw ng Diyos. Sa pagsabi ng Panginoon na you did not recognize the time of your visitation. God was visiting His people for salvation. That's so sure yan, mga kapatid. Si Jesus Christ ay kanilang Messiah. Pero it's so sad thing to know na ang time, ang period, ang opportunity ng kanilang Messiah ay nandiyan sa kanilang kalagitnaan ay kanilang na-miss. And in fact, the saddest thing ay ang national sin nila of rejecting the Messiah and letting the Messiah be crucified sa mga kamay ng makasalanan. Sa Luke 1:68, isang patunayan na ang panahon ng kanilang kinabubuhayan, ang Messiah na dumarating, ang pagdalaw ng Diyos sa kanila ay for redemption. Blessed be the Lord God of Israel, Luke 1:68. For He has visited us. He has episcopai us and accomplished redemption for His people. And has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. Yan ay prophecy ni Zechariah nung siya ay muling nakapagsalita ng mga kapatid. That's an indication
na mula sa paglitaw ni John the Baptist hanggang paglitaw ni Jesus Christ, the Messiah, that was the opportunity, that was the Cairo, the time, the season ng kanilang redemption, ng kanilang salvation. The Messiah has come. And yet, that's why Jesus wept and cried over Jerusalem, because they did not recognize that time period ng visitation ng kanilang Diyos. Emmanuel, the one who comes in the name of Yahweh, ay nasa kanilang kalagitnaan. Ang pagdalaw ng Diyos sa kanila in the person of Jesus Christ ay pagdalaw para sa kaligtasan. We're sure of that. Amen. That's the first coming ni Jesus Christ, to redeem, to save His people from their sins. Yan ang meaning ng Jesus. You shall call His name Jesus because He will save His people from their sins. That's the visitation ng Diyos sa time ni Jesus Christ sa kanyang bayan. Luke 7:16, the fear gripped them all. Dahil sa miracles ni Jesus Christ na binuhay niya na muli ang isang patay sa village ng Nain. At dahil sa pag-resurrect ni Jesus Christ sa bata, sa anak ng isang widow doon sa village ng Nain, ang takot, sinakmal ng takot ang lahat na tao sa village na yon, at niluwalhati nila ang Diyos, at sinabi niya, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta, dinalaw ng Diyos ang kanyang sambayan. Village ng Nain. Fear gripped them, seized by fear, at ang sabi, God has visited His people, and that was a truth, a fact, sa panahon na yon. Panginoong Kristo Jesus, in the person of the Lord Jesus Christ, indeed, ang Diyos ay bumisita sa kanyang bayan. For what? Masarap. Para pa sa isang pinakamasarap na purpose. At yun ay redemption, salvation, to bring the things that make for their peace. Yun ang unang pagparito ng Panginoong Kristo Jesus. That was God's visitation. And yet, the first level ng kanilang ignorance ay hindi nila na-realize, na-recognize pala. Ang opportunity, ang time, ang season ng pagdalaw ng Diyos sa kanila in the person ng kanilang Messiah. Bakit sila ignorant, mga kapatid? Di ba nila alam? Di ba nila alam? Di ba wala bang nangaral? Wala bang John the Baptist na nag-prepare? At nangaral na repent for the kingdom of heaven is at hand? At nung nawala si John the Baptist, di ba pinapatuloy ng Panginoong Kristo Jesus ang mensahe, repent for the kingdom of heaven is at hand? Di ba nila alam? Di ba nila na-recognize? Sa Luke 17:20, sabi doon, now he was questioned by the Pharisees as to when the kingdom of God was coming. Tatanong sila kung kailan ang kaharian ng Diyos darating. Pero sabi ni Jesus Christ, the kingdom of God is not coming with signs that can be observed. Nor will they say, look here, look there. There it is. For behold, the kingdom of God is in your midst. Tinutukoy doon ng Panginoong Kristo Jesus ay walang iba kundi ang kanyang presensya. Ang kanyang presensya ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos. And yet, sad thing, they missed the time, the opportunity, the season of God's visitation for what? For their redemption and salvation. Yun yung tinutukoy ni Jesus Christ. Na-miss nila ang opportunity, ang season ng pagdalaw ng Diyos for salvation, for redemption, lahat. Ano ba ang dala ng Panginoong Kristo Jesus? Pagliligtas, pagtutubos ng kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan, pagbabayad hanggang sa krus ng Kalbaryo. Yun yung things for peace na tinutukoy ni Jesus Christ. To have peace with God, to have peace with Yahweh. And that kahit at ang araw na yun ay hindi rin nila nalalaman. Dahil sabi nga ni Pedro nga doon sa Abu Kubas, kung nalalaman lamang ninyo kung sino ang nasa inyong kalagitnaan ay pinangaral namin, hindi sana ninyo ipinapako ang prinsipe ng buhay. And yet, indeed, sabi ni Jesus Christ, hindi lamang ang time and season ng salvation at redemption ng kanilang na-miss, pati ang araw mismo ipinako niya pa nila sa araw ng Passover. And yet we know, salamat sa Panginoon. Well, ang tanong, bakit sila ignorant? Wala bang pangangaral? Wala bang ebanghelyo? Wala bang nagturo? Wala bang Jesus Christ? Wala bang mga apostol? Or in short, pwede ba silang makapag-excuse? Na na-miss namin, wala kaming alam. In fact, winelcome na nga nila, pero after 5 days, sila din ang magpapapako sa kanilang Messiah. The reason and the answer is simple lang, mga kapatid. Narinig nila, alam nila, ipinangaral na ang kaharian ng Diyos ay dumarating na. Ang Messiah ay nasa kanilang kalagitnaan. Emmanuel is in their midst. God is with them.
Pero bakit nila na-miss? Anong tinutukoy doon na hindi ninyo na-recognize? You did not know. Simple lang. They have rejected. They did not accept. They did not approve. Hindi nila in-acknowledge ang presensya ng kanilang Messiah, ang presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Yun. Hindi ibig sabihin makapag-excuse sila dahil walang nagpaalala. Yung maraming excuse ngayon, di ako na-remind, minsan nga, naumay na tayo sa mga paalala in the form of rebuke, in the form of reproof. At natatakot tayong ma-rebuke, natatakot tayong mapapalahanan, ma-warningan. Minsan, ibabalik pa sa atin, wala akong reminder narinig, wala akong paalalang narinig, wala akong correction na natatanggap. Really? Blessed na tayo sa bawat salita ng Panginoon. Pero sometimes we miss God's visitation for us, for redemption, for correction. Na yun pala ay chastisement, yun pala ay paalala na ng Diyos bilang anak niya. Dahil ang tunay na anak ng Diyos ay pinapalo, sabi ng banal na kasulatan. Pinalalahanan, sabi ng banal na kasulatan. But for what? Hindi agad-agad yun for judgment. Hindi agad-agad yun for punishment. It is for repentance, for restoration, for salvation, for redemption. Pero mamimiss natin pag hindi natin ina-acknowledge at hindi natin tatanggapin, mga kapatid. For 3.5 years, yun ang pinipangaral ni Jesus Christ. The kingdom of God, I am in the midst. Yahweh is with us. Yahweh is with you, my people. And yet, oh Jerusalem, Jerusalem, you killed the prophets. You killed John the Baptist. At alam ni Jesus Christ, papatayin din siya. Hindi man mga Hudyo talaga ang nagpako, pero mga Hudyo ang nagsabi, crucify Him, crucify Him. What does it mean when Jesus Christ you miss their time, season, and the very day ng kanilang salvation and redemption? Hindi nila tinanggap. Yun lang, simple as that. Walang excuse ang Israel. And that's why, sabi ko nga sa kanina, what was the next logical level? Pag hindi, ang pagka-miss nila sa pagdalaw ng Diyos for salvation. Kahit ang pagkabako ng Panginoong Kristo Jesus, hindi nila alam. Yun pala ay fulfillment na ng mga prophecies ng kanilang Biblia sa Old Testament. Na ang isang Lamb of God, ang coming ni Jesus Christ. Of course, isa pa na-miss nila dahil gusto nila ang kanilang sariling condition at terms kung paano lumapit sa Diyos. Yan ang hirap. Ang way, ang paraan kasi ng Panginoon ng kanyang pagdalaw at pagdating para sa ikaliligtas ng kanyang bayan ay as a bloody lamb. Na-miss nila ang pagdating at pagdalaw ng kanilang manunubos, mga kapatid, because hindi nila inaasahan na ipapako sa krus. Isang bloody lamb, sabi ng banal na kasulatan, ang pagdating ni Jesus Christ. Gusto kasi nila, isang military Messiah, isang conqueror Messiah, isang armed Messiah, good in combat and wars. Pero iba kasi ang terms, iba ang condition ng pakikipagkasundo ng Diyos sa kanyang bayan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. And they did not recognize it. The day they did not know na ang kanilang pinapapako sa krus ng Kalbaryo in that Passover day ay ang Messiah na nila. Dahil sabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ang next na mangyari, of course, missing and not recognizing God's visitation for salvation, ibig sabihin, not acknowledging, hindi pag-acknowledge, hindi pagtanggap, or pag-reject sa pagdalaw ng Diyos for good. Kasunod, siyempre, judgment. Doon sa sinabi ni Jesus Christ, you did not know the terms of peace. The day, all that you knew the terms of your peace, or the things that make for peace, na-miss nila. Wala silang nakitang maganda doon sa cross ng Kalbaryo. Tayo mga kapatid, you are so blessed. Pag inawit natin ang cross ng Kalbaryo, alam natin ang mga nangyari doon. Amen. Though alam din natin na tayo rin ang nagpapapako ng Panginoong Kristo Jesus because He was crucified for the sins of the whole world. Yan ang nirecognize natin bago tayo lumapit sa Panginoon at humingi ng kapatawaran at nagsisi sa ating mga kasalanan because actually ang ating mga kasalanan ang nagpapapako din sa Kanya doon sa cross ng Kalbaryo. That was God's visitation for salvation para sa bansang Israel. Na-miss nila. Ang kasunod, yung sinabi ni Jesus Christ, but now, it has been hidden from your eyes. Sabi ni Pablo sa Romans 11:25, for I do not want you, brothers and sisters, to be uninformed, ignorant of this mystery, so that you will not be wise in your own estimation, that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in.
Yun yung karugtong, yun yung similar sa sinabi ni Jesus Christ, now they are hidden from your eyes. Partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. At malapit na rin namang bumalik uli sa Israel, mga kapatid, ang pagbubukas ng kanilang mga mata hanggang sa ma-recognize nilang muli, nationally, na ang kanilang Messiah ay dumarating na nga pala at pinapapako ng kanilang mga magulang. That was the first non-literal judgment. Sabihin natin spiritual judgment. Hanggang ngayon, ang Israel is blinded partially. Pero kaninong benefit yun, mga kapatid? Hindi plan B ang ating kaligtasan dahil sa pagtanggi at hindi pag-accept sa ignorance ng Israel sa visitation ng Diyos sa kanila for salvation. Of course, unang judgment, yun. Pangalawa, historical judgment, yun yung sinabi ni Jesus Christ. That was history, mga kapatid, sa verse 43. Yung kukubkubin at magiging desolate ang bayang Jerusalem, ang city. Yun ay historical judgment at nangyari yun sa 70 AD. The General Titus marched kasama ang kasundaluhan ng mga Romano at winasak ang bayan, ang lungsod ng Jerusalem at ang mga taong naabutan sa siege na yun, mga kapatid, ay kung ano ang word ni Jesus Christ doon. Hallelujah, kung pwede nating balikan ng verse 43 ng ating text. Yun ay history. Wala na tayong i-explain diyan, mga kapatid. That was history. Search na lang sa history ng 70 AD na nangyari. Yun ang nangyari. Yun ay paunang prophecy ng Panginoon. For the days will come, yan na history na, upon when your enemies will put a barricade siege, yan, surround you and hem you on every side, and they will level you to the ground. Level you to the ground and throw down your children within you. Kahindik-hindik, kakilakilabot ang pangyari na yan noong 70 AD, mga kapatid. Naulit ang Babylonian destruction ng temple, naulit noong 70 AD. Say exact words ni Jesus Christ dito ay nangyari sa Israel at Jerusalem. Just because of what? Because they did not know God's visitation for them para sa kaligtasan. Ang kasunod, sa ayaw natin sa hindi, maniwala man tayo sa hindi, whether believer na tayo o hindi, mga kapatid. Ang kasunod sa pagtanggi, hindi pag-recognize, hindi pag-acknowledge, sa pagdalaw ng Diyos para sa pagsisisi at kaligtasan, katubusan, ang kasunod, logically, will be judgment. Nabanggit rin noong Sunday, hallelujah, ng ating pastor, yung pag-cross ng border ng grace, between grace and mercy. Mga kapatid, salamat sa Panginoon, kahit sa buhay ng inyong kapatid. Kala ko, na-cross ko na ang border ng grace and mercy. Kung na-cross ko na yon, siguradong butot balat, butot alabok ng inyong kapatid. Salamat sa Panginoon, may naiwan sa akin na pagdalaw ang Diyos, pamagitan mga convictions ng kanyang mga salita. Kaya if today you hear His word, His voice, anong sabi ng banal na kasulatan? Harden not your hearts. Kung ang gusto natin na pagdalaw ng Diyos, alamin natin ano ba ang pagdalaw ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo mag-praise the Lord, blessed be the name of the Lord. Lord, salamat sa mga salita mo, pero pag kinokorek, tinuturuan na tayo, nire-rebuke na tayo din. So be it, because pagdalaw pa rin yan ng Diyos para hindi susunod yung judgment. Sabi nga ng banal na kasulatan, pag-ibig pa rin yan ng Diyos kung tayo bilang mga anak ay tinuturuan at dinidisiplina. Dahil bastardo lamang ang hindi dinidisiplina ng Diyos. That was the logical thing na nangyari. Because you did not recognize the events, the day coming judgment is sure. Yun ay exact words. 40 years later, nangyari yun. So God's visitation for Israel na sana for redemption. Pinapapako nilang kanilang Messiah. 40 years later, nagiging visitation of God for judgment. Ayaw natin yun, mga kapatid. Ang ating judgment ay nangyari na sa first visitation ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Tayo yung mga subjects na kanyang pinuntahan, binaba dito sa lupa, hindi lamang ang kanyang bayang Israel, because totoo ang ating kaligtasan din, bahagi ng unang pagdalaw ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, pagdadalaw muli ang Diyos for judgment sa present world na ito, hindi na para sa atin. Because ang pagdalaw ng Diyos para sa atin ay doon na natin ni-recognize sa cross ng Kalbaryo. Hallelujah! God's visitation for salvation, redemption, for our peace with God. Kailan natin ni-recognize? Sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. And that's grace. That's God's visitation. That's God's goodness sa ating mga buhay. Dahil kung hindi,
Saan kaya tayo ngayon sa mga sandaling ito? Makasanlibutan at sa sanlibutan pa rin. At very possible, kung wala ang biyaya ng Panginoon, baka ang hinihintay natin ay ang pangalawang pagbabalik. And that visitation will be for judgment. Ilang verse na lang at paumanhin ang mga pagkantala ng time. So ilang quotes ang aking babasahin from our very own prophet, messenger. Sa isang sermon, di ko nasulat ang title, pero ito ang sabi niya. That's the way it is today. It's always been that's what it is now. If we'd only knew the day of visitation. But the visitation goes right through, lumagpas na lang, and the people are looking way over here for something else. And the first thing you know, the visitation was over. Sa panahon niya yun, dahil actually, historically, kinukonsider natin na ang pagdating ng mensahero ng Diyos sa huling araw ay pagdalaw ng Diyos sa ating generation. Sa isang sermon na presuming, may the people's hearts become so thirsty for you, Lord. Ito'y panalangin, ito'y closing prayer ng prophet. Many people's hearts become so thirsty for you, Lord, during this time of visitation. And may you truly visit us, Lord. Visit us with your Spirit and pour it out upon us in great measures. Sana, itong karugtong na quote, I pray, again, sa isang prayer, I pray the prayer for them with all my heart. Nanalangin ulit ang closing prayer ang ating brother. I give them to you, Lord, the people. They are the trophies of the message. Can we say, praise the Lord? Tayo ay trophy ng mensahe. They are trophies of your visitation at hindi lamang sila nasa panahon ng ating kapatid, Brother Branham, kundi hanggang sa atin, mga kapatid, tayo ay mga trophies din ng pagdalaw ng Diyos sa ating henerasyon dahil kung hindi, hallelujah, Kristiyano ka nga, pero sa pangalan lamang. Pero sabi sa pagdating ng Panginoon, because they're the trophies of your visitation being here tonight, seeing you walk among us, doing works that never has been done since the foundation of the world until these last days. Here they are. They're your children. I would say thank you, Lord, sa iyong pagdalaw sa aming panahon. Now see what will Herod, listen to this, what will Herod have to remember in that day? In that day. His grand opportunity, ito yung Herod, I think, na nakausap ni James or ni Paul. His grand opportunity, Kairos, the time, ang kanyang opportunity, hallelujah, and he turned it down. His grand opportunity, he turned it down. Herod ang binanggit ng ating kapatid. And yonder, somewhere in the regions of the lost, patay na si Herod at this time. Ginawang example ni Brother Branham, and yonder, somewhere in the regions of the lost, hindi na ang mundong ibabaw, tonight, sa gabing ito, sabi ni Brother Branham sa kanyang panahon, he's remembering what he did about it. Naalala ni Herod kung ano ang ginawa niya sa kanyang pagkakataon na may dumalaw at dinalaw siya ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo or ni Apostol James. At sabi ng prophet, he turned it down. Kapatid, kung yun ang ginawa ng ating mga buhay, ng ating mga sarili sa mga dumating na mensahe ng Diyos sa atin, years previous, siguradong, baka it's too late now. Sabi ng Brother Branham, he's remembering what he did. Ang pag-reject, ang pag-turn down sa kanyang opportunity. Pero it's too late now. Salamat mga kapatid, hindi naging huli, masyadong huli para sa atin. Don't let that be to us, Lord. This is your visitation time. Let's remember Christ that is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Don't wait till some regions yonder in the damned, in that dimensions where you cannot go in the presence of God, and your time is up on earth. In the nightmare of horror, you'll remember you had your opportunity and turned it away. Let the young people take notice of this. Let all take notice of this. Sana, bubuhayin ko at pukawin ko ang ating mga puso. Walang magiging huling-huli na ang lahat para sa atin dito mga kapatid. Remember, every day is God's visitation sa ating mga buhay. Kung may salitang dumarating, pinalalahanan tayo, laging nagpapalala ang iyong mother, nahulog tayo sa pagkakamali, pagkasala, at may dumadalaw, may pumupunta, may nagpapaalala. That's God's visitation.
Dahil ayaw ng Diyos na over yonder na tayo magsisisi at maalala, I had an opportunity but I turned it down. Purihin ang Panginoon. At yan ang ating mga buhay ngayon, mga kapatid. Can we say amen? So God's visitation for salvation, for redemption, will be over. Will be over soon sa mundong ito, sa sanlibutan ito. At ito ang promise ng Banal na Kasulatan, isang verse na lang. Sister, yung Isaiah 24 to 21 na lang. So it will happen on that day that the Lord will punish the rebellious angels. Ang word na punish is pakad. Yan ay sinasabi ko nga sa inyo. Ang unang tinitalakay natin ay ang masarap na mensahe ng word na pakad, ng word na mensahe, na word ng visitation. Pero ngayon ay ginagamit na ang word na pakad na ano? The Lord will punish, will pakad the rebellious angels of heaven on high. Yung mga nagkasala at mga rebellious, mga rebelding anghel sa kalangitan, may araw din sila na dadalawin ng Diyos para sa judgment day. And the kings of the earth on earth, hindi lang yung mga anghel sa kalangitan ang dadalawin ng Diyos para sa punishment and judgment day. 22, they will be gathered together like prisoners in the dungeon and will be confined in prison. And after many days, they will be pakad. They will be punished. Ang nakakakilabot lang, mga kapatid, because that visitation ng Diyos, that pakad ng Diyos sa mga angels na rebelde at sa mga tao sa lupa na ayaw sa Diyos, walang Diyos sa sanlibutan, will be visitation for punishment. Thank you sa Panginoon ng pagdalaw ng Diyos sa ating mga buhay. Unang pagdalaw ng Diyos ay para sa kaligtasan at ating tinanggap. Amen po ba? Na I'm so sure na kung muling dumalaw ang Diyos sa atin, para man sa pagpapaalala, para ating, sabi nga ng kanina sa pangaral kanina, the sin that ensnares us, that entangles us, kailangan i-get rid natin. Yun ang purpose ng Diyos. Dahil sabi na Apostol Pablo, kung hindi natin i-judge ang ating mga sarili ngayon as believers, huwag naman sana mangyari. We will be judged with the world. Pero mga anak ng Diyos ay may ibang judgment na nangyari at na-recognize natin yun. Malapit na magtatapos ang opportunity, ang Cairo, ang season ng visitation ng Diyos for salvation. Malapit na mga kapatid. Ito'y babalik na muli sa Israel because ang judgment nila na partial hardening or partial blinding ay malapit na rin magtatapos. Pero sa atin, hallelujah, babalik man at dadalaw man ang Panginoon, hindi doon sa second coming, kundi sa tinuro nating pastor, doon sa rapture. Mga kapatid, mari bang hilingin kong palakpakan natin ang ating Panginoon at tayo magsitayo, hallelujah.